Ng Diyos sa umaga pong ito. Hallelujah. At matagal-tagal na rin po akong hindi nakapag-share sa ating Don't Watch exhortation po every morning. So glory to God po. Tayo po ay mag-aaral ngayon sa salita ng Diyos. Ready na po ba ang ating mga puso, mga kapatid? Hallelujah. Amen. No? Po ang ating mga puso diyan, no? Pwede po tayo mag-ano diyan, heart or thumbs up, no? Hallelujah. So, kamusta po tayo? Kamusta ang ating mga puso, mga kapatid? Ano ho? Meron kasi akong ginawang yung what is the heart, no? Humble ba tayo sa harapan ng ating mga Panginoon, mga kapatid? Eager ba tayo na magbasa ng salita ng Diyos? No? Accepted ba natin ang ating mahal na Panginoon, si Jesus Christ, ang Holy Spirit, ang ating mga kapwa, ang ating pamilya, at accepted ba natin ang ating sarili, mga kapatid? Nagre-rely ba tayo sa Holy Spirit? Thankful ba tayo always, mga kapatid? Ayan po ang meaning ng heart, mga kapatid, para sa akin, no? Humble in the sight of God, eager to read the Bible, accepted, no? Si God, si Jesus Christ, Holy Spirit, at lahat ng mga kapwa natin, mga pamilya at ating sarili, at nag-rely tayo sa Holy Spirit and thankful always. Hallelujah, glory to God, mga kapatid. Ang pag-aralan po natin ngayon, mga kapatid, ay pwede po natin mabasa, sa Galatians chapter 2. Verse 20. Hallelujah. Nandyan po ba sa Basahin po natin, mga kapatid, ang ating pag-aaralan na sa Galatians chapter 2, verse 20. Ang sabi po dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Hallelujah. Glory to God. Tayo po ay saglit na manalangin. Spirit of the living God, in the mighty name of Jesus, Abba Father, muli Panginoon Diyos, sa umaga pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong banal na trono, O God. Hallelujah. That apart from you, Lord God, we can do nothing, Panginoon. We acknowledge you, Abba Father, in this moment, O God. Oh Lord Jesus Christ, we acknowledge you and the Holy Spirit ang siyang patuloy magturo at mag-guide sa bawat isa sa amin sa umaga pong ito. Ikaw mataas sa kalikitnaan, gamitin mo lamang po ako, Panginoon, bilang mouthpiece na iyong salita, Panginoon. Anoint my lips, O Lord God, na iyong masalita, Lord God, ay hindi aking masalita, kung hindi ito, Panginoong Diyos, hallelujah, maitanim sa puso ng bawat isa at ma-harvest ito, Lord God, ma-apply sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa umagang po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Glory to God po. At ang ating pong topic, mga kapatid, kung makikita nyo lang po sana, meron tayo diyang, yung send ko kanina, may picture akong nasan kanina na cross, no? Kung bubuksan po kaya natin ang ating puso, mga kapatid, ano kayang laman ng ating puso? No? So kaya po ang ating pong topic ngayon, sa umagang ito, Christ lives in me, mga kapatid, no? Hallelujah. Kaya nga po, tanungin po natin ang ating sarili. Totoo nga po ba talagang si Christ ang namumuhay na sa atin, mga kapatid? Kasi ang sabi doon sa Galatians chapter 2 verse 20, I have crucified with Christ. Nung si Jesus Christ ay napako sa krus sa Kalbaryo, mga kapatid, na isama na rin na ipako ang ating sarili. Bakit? Yung ating mga kasalanan noon, yung kasalanan pa ni Adan, kasalanan pa nating mga ninuno, mga kapatid, ay kasama na naipako doon sa krus sa Kalbaryo. Nung si Jesus Christ ay napako, mga kapatid. Sabi diyan, I have crucified with Christ. And I no longer live. So hindi na ako namumuhay ngayon sa sarili ko, kundi si Kristo na ang namumuhay sa akin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. No, sabi dito, I now live in the body, I live by faith. No, namumuhay tayo sa pananampalataya, mga kapatid, no? Through sa Son of God na si Jesus Christ, who loved me and gave Himself for me. Mga kapatid, walang ibang nagbigay ng buhay sa atin ngayon, Si Jesus Christ lang po, mga kapatid. Amen? No? Si Jesus Christ lamang ang nagsakripisyo sa krus sa Kalbaryo, mga kapatid, dahil sa ating mga kasalanan. No? Pinadala siya ng ating Diyos amang nasa langit, mga kapatid, upang tayo ay iligtas. Hallelujah. Ano po? So, nung si Jesus Christ ay napako sa krus, yung mga ating mga kasalanan na nagawa noon, at nagawa ngayon at magagawa pa natin, binayaran na yun ng mahal na dugo ni Kristo, mga kapatid. Hallelujah. So kaya, ang ating buhay ngayon ay dapat makita na sa atin na si Kristo na ang nandito sa puso ko. Amen? So si Kristo na nga ba ang nasa puso mo ngayon, kapatid? Hallelujah. Ano po? Ang sabi naman po dito, mga kapatid, sa Romans 6:11, no? Gayon din naman kayo, ibinilang ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga buhay sa Diyos kay Kristo Jesus. So tayo, mga kapatid, yung kasalanan natin ay patay na, no?
na isama na doon sa krus sa Kalbaryo. Kaya tayo ngayon ay buhay na, no, nakasama ni Kristo. Hallelujah. Ano ha? So kaya bilang mga anak ni Christ ay makikita na sa atin ang tunay nga Christ. Hallelujah, mga kapatid. At ang sabi sa Hebrews chapter 9 verse 14, no? Sabi diyan mga kapatid, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. No? Sa Tagalog pa mga kapatid, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos. So mga kapatid, ang talagang qualified lang talaga na dugo, no, na pambayad sa ating kasalanan ay ang banal na dugo ni Kristo. Yung dugo ko at dugo mo ay hindi yan qualified mga kapatid dahil contaminated ang ating dugo dahil sa kasalanan na mana natin kaidan at ang ating mga kasalanan mga kapatid. Ano? Kaya sabi diyan, patuloy natin ay maglilinis ng iyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So nung tayo no ay makasalanan pa no binayaran ni Jesus Christ ang ating mga kasalanan sa krus sa Kalbaryo, mga kapatid, through sa kanyang banal na dugo. Hallelujah. At through sa kanyang banal na dugo, mga kapatid, tayo ay naisama na doon yung ating mga kasalanan. Bayad na yun, mga kapatid. Napatay na yung ating mga kasalanan. At tayo ngayon ay buhay na nakasama ni Kristo. Hallelujah. Amen. Kaya mga kapatid, sabi sa Galatians 5:24, sabi diyan, ipinako sa krus ng mga na kay Kristo, Jesus ang laman ng kasama ang mga masamang pita at mga kahalayan nito. So ang ating mga kasalanan mga kapatid na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life mga kapatid, kasama na po yan, no? Kasama na yan na ilibing no si Jesus Christ, ano ho? Hallelujah. Nung namatay si Jesus, kasama na po yan na binayaran sa krus sa Kalbaryo mga kapatid. Kaya tayo ngayon ay bagong nilalang na, no? Tayo ay, nung ikaw ay tumanggap kay Jesus Christ, ikaw ay bagong nilalang na ni Kristo mga kapatid. Hallelujah. Ano po? Glory to God. Eh mga kapatid, sabi sa 6:4 sabi sa ating Galatians 6:14, datapwat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri, no? Huwag na tayo masyadong ma-pride, no? Ma-proud sa sarili, no? Maliban na sa krus ng ating Panginoong Hesukristo na sa pamamagitan niya ang sanglibutan ay napako sa krus, saganang akin at ako'y sanglibutan. So mga kapatid, yung sinabi ko kanina, no, na the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life ay kasama na po yun, no? Naisama na yon doon sa krus sa Kalbaryo. Binayaran na yun ating mahal na Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kaya bilang mga anak ng Lord, dapat tayo, no, upang huwag na kayong mga buhay sa laman na iyong nalalabing panahon sa mga masamang pita ng mga tao kundi sa kalooban ng Diyos. Sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 2. So tayo ngayon ay nabubuhay na sa kalooban ng Diyos mga kapatid. Hindi na tayo nabubuhay sa ating sariling laman, sa ating sariling lakas, sa ating sariling talino. Ano po? Tayo ay mabubuhay na at nabubuhay na sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! And sa John 17:23 mga kapatid, ako'y sa kanila at ako ay sa akin, upang sila'y malubos na pagkakaisa, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo at siya'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. So Jesus Christ mga kapatid, sinugo ng ating amang nasa langit mga kapatid, upang ikaw at ako ay iligtas mga kapatid sa kasalanan mga kapatid. Ano po? So, bilang mga anak ni Kristo, mga kapatid, tanong ko po, kamusta ang puso natin ngayon? Ano ang laman ng puso mo ngayon kapatid? Hallelujah. No, kaya bilang anak ng Lord, nandito sa puso natin, no? Ano ang sign na ikaw ay namumuhay na kay Kristo mga kapatid? No? Sign that Christ lives in me. Number 1 mga kapatid, huwag po natin kalimutan. Kung nandyan na si Christ sa puso mo, number 1, a new attitude and behavior. Kamusta po ang ating pag-uugali mga kapatid? Yung pag-uugali ba natin noon ay yung pa rin ba ang pag-uugali natin ngayon na nasa kay Christ na tayo? No? Sinasabi natin na Christian na tayo. No? Matagal na tayong Christian. Matagal na natin nakilala si Christ. Pero kamusta yung pag-uugali natin? No? Kung tanungin yung kapitbahay mo, kung sino ka, ano kayang sabihin ng kapitbahay mo about sa iyo mga kapatid, no? A new attitude and a behavior mga kapatid. And number 2, no? Malalaman natin na si Christ ay nasa puso mo na. Christ lives in me. Christ lives in you. Number 2, you have a transformed life mga kapatid, no?
Sabi nga, lagi natin maririnig na hindi lang puro information ang ating maririnig sa salita ng Diyos, kundi transformation, kabaguhan, no? Pagbabago, no? Talagang binago tayo ng Lord araw-araw, hindi lang sa salita, kundi sa gawa, mga kapatid. Ano? At ang sabi sa, at ang hindi ka lang binago ang buhay mo, kundi, number 3, a desire to live for God. So, yung gusto mo na gawin mo na mag-serve sa Panginoon. Desire to live for God, no? Mamuhay ka kay Kristo, mga kapatid. Yun ang pang-4. And number 5, a heart that follows the guidance of the Holy Spirit. So tayo ay hindi na nagdidesisyon sa ating sariling isip, sa ating sariling diskarte, no? Sa ating sariling aksyon, no? We rely on God, on the Holy Spirit, mga kapatid. So number 5, a heart that follows the guidance of the Holy Spirit. Mga kapatid, guided nga po ba tayo sa Holy Spirit? Ano ho? So, minsan kasi, akala mo Holy Spirit pa rin yung akala mo Holy Spirit pa rin yung nagsasabi pa sa iyo, pero yung sarili mo na pala ang nagdidesisyon, hindi ang Holy Spirit. Hindi ka nagre-rely sa Panginoon. Kaya mga kapatid, the sign that Christ lives in me, we have 5. 1, a new attitude, behavior. 2, a transformed life. Number 3, a desire to live for God. Number 4, a love for reading the scripture. Number 5, a heart that follows the guidance of the Holy Spirit. Hallelujah, mga kapatid. So ito po yun, mga kapatid, ang transformed lives in eternal, no? Malalaman natin na binago tayo ng Diyos, no? Hindi lang sa panlabas at panloob, ano? Itong i-share ko sa it's about transformed lives in eternal, no? Kapag nasa Christ na sa puso mo, you have a new identity, mga kapatid. Hindi na ikaw yung dating magalitin. Hindi na ikaw yung dating laging nagmumura. Dahil you're a new creation na. No? Creation by God. No? You're a new creature. No? New identity. Ano bang identity mo kay Christ? Ikaw ay anak na ng Diyos, mga kapatid. So, transform lives in eternal, you have new identity. No, hindi na ikaw yung dating nakikipag-suntukan, hindi na ikaw dati yung laging pasaway, ano po. So, you have a new identity. You're a new creation in Christ. And your old self has been transformed, bringing a new way thinking, expecting, and aspiring. So, yung mga pag-iisip natin, binago na ng Lord ang pag-iisip natin, no? Yung mga expectation natin, expecting natin ay binabago na ng Lord. Hindi na yung mga negatibo, mga kapatid. And tayo ay aspiring na patuloy na si Christ ang mamumuhay sa atin, mga kapatid. Amen? Hallelujah. And peace and freedom, experience profound sense-arrest freedom which was previous attainable through your own efforts. So kapag nakay Christ ka, mga kapatid, anumang kaguluhan, left and right, mayroon kang peace of mind. No, mayroon kang freedom, mga kapatid. Dahil alam mong ikaw ay anak ng Diyos. Hallelujah. Ano? You know your identity, anak ka ni Christ. Anumang problema meron ka, no? Nandyan si Lord. Si Lord ang kakampi mo. Si Lord ang manlalaban mo. No? Hallelujah. Kaya you have peace and freedom, mga kapatid, bilang anak ng Lord. And Holy Spirit guidance. You are led by the Holy Spirit, which may feel like a clean voice in your heart and is often confirmed through the Bible or sermon. Minsan may maririnig tayo na a tiny voice, anak, hindi yan para sa'yo. Anak, hindi yan ang gusto kong gawin mo. No? Ito ang gawin mo, anak. So, meron kang maririnig na tiny voice. Katulad sa akin nung nandun ako sa nung nag-mission po ako noong July to August, ano po, sa India, Malaysia, India, and then Dubai. Gusto ko po talaga mag-stay na lang muna sa Dubai, pero ang sabi sa akin, nagpe-pray ako na nagpe-pray, Lord, anong plano mo? Ang sabi na sa akin, na tiny voice yung narinig ko, go back home. Go back home. So, yung araw na yon na talagang babalik na ako, Lord, ano ba talaga, babalik ako or hindi, or ma-extend ako? So, sabi ng Holy Spirit sa akin, go back home. So, mga kapatid, tayo po talaga ay dapat maging sensitive tayo, no? Na tayo ay patuloy na mag-rely sa Holy Spirit. Amen? And ito po, mga kapatid, holy character. Your character reflects the fruit of the Holy Spirit. No? You are empowered to live life of holiness and righteousness. So bilang mga anak ng Lord, no? Nandiyan yan sa atin ang fruit of the Holy Spirit. Ano nga po yung mga fruit of the Holy Spirit, mga kapatid? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith, mga kapatid. So, kamusta po tayo? Ano ha? So, pag may natanggal pong isa dyan, wala pa po tayong bunga.
no? Kasi kumpleto dapat yung 9 fruit of the Holy Spirit, mga kapatid. Andyan yung meekness and temperance. Hallelujah. Galatians 5:22 to 23, mga kapatid, no? So, ayan po yung mga transformation or transform lives in eternal. You have new identity, you have peace and freedom, Holy Spirit guidance, and holy character. Amen, mga kapatid. And ito po yung ating transform lives in eternal. Hindi mo masabi, kapatid, na si Christ ay nandyan sa iyo ngayon, namumuhay ka na kay Christ kung hindi mo i-deny ang self mo, no? Denying to self, no? Paano natin i-deny yung self mo? Kung dati ikaw ay may kaya, ano ho? So ngayon na ikaw nagdilingkod kay Christ, no? Hindi mo kaya yun, mga kapatid, kung hindi mo i-deny ang sarili mo. Kung dati ikaw ay ganito ang sitwasyon mo, no? Habang wala ka pa sumuko sa Lord, sumunod sa Panginoon, no? Hindi mo magagawa ang paglilingkod sa Lord kung hindi mo i-deny ang sarili mo, kapatid. No, forget your comfort zone. Paano mo ma-forget yun? I-deny mo ang sarili mo, no? Mga sakripisyo na hindi mo kayang gawin, no, na in physical realm, hindi mo kayang gawin. Pero ikaw ay namumuhay na kay Christ, mga kapatid, ikaw na ay magagawa mo yun dahil ikaw ay nagre-rely na sa Holy Spirit, magagawa mo ngayon, kapatid, ang pag-deny sa self mo. Denying to self, you are no longer driven by self-interest, no? Hindi na yung sa sarili mo. Dati ako, lagi lang ako nagpapa-straight ng buhok, nagpapakulay ng buhok, oy, laging beauty, no? Dahil nasa business industry, no? So dati ako laging may pampa-hair dryer, no? Hindi ako basta-basta pupunta sa isang lugar, kailangan maayos ang lahat. Pero dahil ikaw ay naglilingkod na sa Diyos, mga kapatid, forget your comfort zone. So hindi na ito dahil para sa iyo, kundi ito ay para sa Lord, no? Deny yourself. Dying to self, you are no longer driven by self-interest, no? But you are motivated by a desire to please God and do His will, no? Gagawin mo to, ginagawa mo ito hindi para sa sarili mo, hindi para ikaw mapurihan, kundi ginagawa mo ang mga bagay na ito para kay Lord, at si Lord ang mag-glorify sa buhay natin, mga kapatid, no? Motivated ka na yan ang ginagawa mo, hindi para sa tao, kundi sa Lord, mga kapatid. Denying yourself, no? Kung ano yung nasa puso mo na nakahadlang sa pagsunod mo sa Panginoon, mga kapatid, kailangan patayin mo yun. Ano yun? No? Yung mga pride of life, no? Yung mga lust of the eyes and the lust of the flesh. So, kailangan patayin natin yun, mga kapatid, no? Dying to self. Hallelujah. And ito, mga kapatid, ito yung tinatawag natin na transformed lives in external love for others. Gaano ba tayo magmahal sa kapwa? Paano natin masabi na mahal natin si Lord kung na hindi nga natin nakikita si Lord, no? Paano natin i-demonstrate ang pagmamahal na ito sa iba? Mga kapatid, bilang missionary, ako po ay missionary, no? Before nagpastor, no? Bilang missionary, mga kapatid, hindi lahat ay puro word of God ang ating ginagawa, kundi mayroong action, mga kapatid, no? Ina-apply natin yung ating mga nababasa ng salita ng Diyos. Paano mga yun i-apply ang love for others? Katulad, mga kapatid, hindi mo kadugo, kaya mo bang alagaan pag may sakit, no? So paano mo ngayon ma-demonstrate ang pagmamahal mo sa kapwa mo, no? So love for others, you show love, no? You show love, peace, and forgiving spirit to others. So, hindi mo nga kamag-anak, pero inaalagaan mo, mga kapatid, lang lalong may sakit, no? Hindi basta-basta, mga kapatid, ang mission na binigay sa akin ng Panginoon, no? Grabe si Lord, no? Naalagaan mo yung may sakit, hindi mo kadugo, no? Pero grabe si Lord. Ginagamit ako ng Lord sa maganyang mga instances sa buhay ko, mga kapatid. Merong isang time na isang taong kilala ang apelyido, no, sa buong Pilipinas, pero sa akin nakatira, no? Ilang taon yun, mga 6 years. Parang siya ay nagiging tatay ko na. Pero dahil tayo ay merong puso, no, mahalin ang kapwa natin, nakatira siya sa bahay namin at parang siya na ang tatay ko, no? Kaya yung tao na yun, sinisharean ko ng word of God, word of God, word of God, hanggang siya ay nakilala sa Lord, mga kapatid. At nung nakakilala niya sa Lord, naging maayos na ang kanyang sarili, siya ay kusa na lang ding umalis sa bahay, no? 6 years nakatira sa bahay, pero grabe si Lord, no? Ginagamit tayo para ang tao na masyadong elite people na hindi nakikinig sa iba, no, about sa word of God. Minsan ginagamit tayo ng Panginoon para sharean sila ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ang pagmamahal na hindi nila makita sa sarili nilang pamilya, sarili nila, makikita nila sa iyo kung andyan ang Espiritu ng Diyos sa iyo, mga kapatid. Amen?
Next mga kapatid, desire to obey. Hindi lang desire to obey, no, talagang sundin mo ang Panginoon. Kasi kung hindi natin sundin ang salita ng Diyos mga kapatid, no, partial obedience is disobedience pa rin. So desire to obey, you have a strong desire to obey God's word commands. No? Sundin natin ang salita ng Diyos. May nabasa po ako mga kapatid na ang salita ng Diyos ay hindi kailangang interpret, kundi kailangang sundin. Ano po, mayroon akong mayroon akong libro, no, from Korea ito. Let us know the Holy Spirit. So, mga kapatid, no, dapat tayo ay ang ating narinig na salita ng Diyos ay susundin talaga natin bilang anak ng Lord, no? Hindi yung, bukas ko na sundin yan kasi mayroon pa akong ginagawa ngayon. Next time na lang kasi busy pa ako sa business ngayon, busy pa ako sa trabaho ngayon, busy pa ako sa pag-aaral ngayon. So, mga kapatid, desire to obey. You have a strong desire to obey God's commands, no? Such as the one to love another and to live a life worthy of your new identity. Anak ka na ng Lord eh. So, dapat sumunod ka na ngayon. Kahit masakit, no? Masakit talaga na parang ang masakit ang pagsunod na, no, masakit kasi you forget the comfort zone eh. Yung iwanan mo yung magarang buhay, iwanan mo yung buhay mo na komportable ka at pupunta ka sa pagmimisyon, no, sa pagsunod sa Lord na hindi mo alam anong maratnan mo, hindi mo alam kung anong sitwasyon mo doon, pero dahil ikaw sumusunod sa Panginoong Diyos, no, gagawin mo yun dahil mahal mo si Lord. Because of you have your new identity. Anak ka na ng Lord at nakasunod ka ni Kristo. Kahit mahirapan ka, no, sabi ko nga, for me to live is Christ and to die is gain, no? Kahit mamatay man ako doon kung saan ako dinadala ng Lord, at least namatay ako na naglilingkod sa Diyos kaysa namatay ako na wala akong ginawa para sa Panginoon. Ano ho? Kaysa mamatay ako na nagkasakit lang ako at hindi ako sumunod sa Lord. Kaya for me, to live is Christ and to die is gain, mga kapatid. Hallelujah. And next, passion for sharing faith, no? Kamusta po ang ating passion, no? No, mayroon ba tayo sa puso natin na i-share ang faith mo sa mga taong wala pang pagkakilala sa Diyos? O sarili mo na lang na ikaw lang nakakilala sa Lord? Passion for sharing faith, you have a renewed passion for evangelism and confidence in your salvation. So mga kapatid, kailangan hindi lang tayo lang every Sunday, tayo lang every Wednesday, no? Kailangan meron tayo madala sa Panginoon. Mag-evangelize tayo. So kailangan meron kang confidence, no? In your salvation, confidence in your salvation, dahil ikaw ay na-experience mo ang kaligtasan, i-share mo ito sa iba, i-share mo ito sa kapwa mo, na-experience mo na ikaw ay pinagaling ng Lord, ay i-share mo rin na ikaw ay pinagaling ng Lord, maging witness ka, to be a witness, no, to be a testimony sa iba, mga kapatid, no? So i-share mo ito sa iba, no? Passion for sharing faith, no? Yung ako dati ay meron ng kabaong na akala ko ay mamatay na ako, bumili na ako ng kabaong, pero dahil ako ay binuhay ng Lord, na-extend yung buhay ko, no? 7 years na extended ang buhay ko ngayon, mga kapatid. Glory to God, no? Dahil yun ang na-experience ko, na pinagaling ako ng Lord, ito ang ginagawa ko, sinishare ko ang faith ko sa iba, mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. And spiritual authority. Mga kapatid, bilang anak ng Lord, ikaw ay binibigyan ng authority ng Panginoon. Spiritual authority, you have authority over sin and the enemy of your soul. So, meron tayong otoridad na pag ito ay hindi tama, ito ay hindi tama, mga kapatid. No? Kahit sabihin na akala natin ito ang tama, pero mali sa salita ng Diyos. So, mali talaga, kapatid, no? Spiritual authority. So, you have the authority ngayon na binigay ang Panginoon, no? You have authority over sin and the enemy of your soul, mga kapatid. So, kailangan tayo na lumago tayo sa ating faith sa Panginoon para ma-practice natin ang authority natin, mga kapatid. So, hindi mo ma-practice yung authority mo kung lagi ka lang baby Christian. So, kailangan yung level ng faith mo ay aangat, no, mag-grow ka, kapatid. Hindi lang puro baby lang na word of God ang maririnig natin. Dapat tayo ay kumakain na ng mga matitigas, no? Hindi laging gatas lang tayo ng gatas, mga kapatid, no? Mga baby pa, gatas lang ng gatas. Pero dahil ikaw ay lumalago sa iyong faith, no? Kumakain na tayo ng mga salita ng Diyos na ito ay mga medyo masakit na minsan correction, mga correction na para sa atin, no? Parang ang sakit nun, parang ako talaga yung kinokorreksyonan na. Ito si pastor talagang sinasadya na ako ang koreksyonan. No, hindi po yun, kapatid. Ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo, mga kapatid. No, ang ating judge ay ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos, ang mga pastor ay ginagamit lamang, mga kapatid, na tayo ay paalalahanan. No? I-remind tayo na ang salita ng Diyos ay talagang ating sundin. Amen? At ito po ang last, holiness and separation. So, mga kapatid, bilang anak ng Diyos ay matuto tayo,
no, na mag-separate tayo sa mga worldly, no? Worldly na mga gawain, activities, mga kapatid. So sa mga kabataan ngayon, yun nga po pinagpipray natin ano na sila ay magkaroon ng separation no sa world, mga kapatid, no? So bilang mga mature na anak ng Lord, tayo ang mga instrumento noon, mga kapatid, no? So tayo example, holiness and separation. You are more intentional, no? Gawin natin intentional about living a sanctified life separated from the desire of the world. So tayo ay gawin talaga natin, mga kapatid, no? No, i-separate ang ating sarili. Hallelujah, glory to God. Kung mga kapatid, yung po ang ating external, internal, transform lives in eternal and external, mga kapatid. Hallelujah. So, bilang mga anak ng Lord, kailangan andyan sa atin ang fruit of the Holy Spirit para magawa natin. And mga kapatid, sabi nga dito ng Ezekiel 36:26-27, a new heart also I give you. Binigyan ka ng bagong puso ng Panginoon. Binigyan tayo ng bagong puso ng Panginoon, mga kapatid. So yung puso na yan, mga kapatid, ang sabi diyan, and a new spirit, no, will I put within you. So the Holy Spirit is within us. No, nasa puso natin ang Holy Spirit. Nandito ang Holy Spirit sa atin. Magi-grieve ang Holy Spirit, mga kapatid, kung hindi natin gawin ang kanyang pinapagawa, no? So sabi diyan, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart of your flesh. So may mga puso talaga na matigas, no? Matiga na mga puso, no? Grabe katigang na puso, no? So gusto ng Lord na we have a new heart na. Yun na ang dapat natin, no? Alisin na yung matigas na puso, mga kapatid. Surrender it to the Lord, mga kapatid. Hallelujah. And I will give you an heart of flesh, no? So kailangan natin na i-surrender ang ating mga nasa puso na hindi maganda. And I will put my spirit within you, no? Sabi diyan, and cause you to walk in my statutes, and ye shall keep my judgments and do to them. So hallelujah, glory to God, mga kapatid. So ang application po natin, mga kapatid, I will not live by myself anymore. No? Hindi na tayo mamumuhay sa ating sariling lakas, sariling talino, sariling diskarte. I live as Christ lives in me. No? I live by faith and rely on the Holy Spirit. Hallelujah. Glory to God, mga kapatid. So wag po natin kalimutan, ano po? Hallelujah. Ang ating pinag-aralan, sign that Christ lives in me. Ang ating mga attitude and mga behavior. Transform life ba tayo? No? External and internal, mga kapatid. Meron ba tayong desire to live for God and a love for reading the scriptures and a heart that follows the guidance of the Holy Spirit, mga kapatid? So yun lamang po, mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Tayo po ay patuloy na closing prayer po ako ngayon. Hallelujah, glory to God. Tayo manalangin. Yes, Abba Father, maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa umaga pong ito, na muli, Panginoon, pinaparemind niyo po sa amin, O Lord God, na kami ay namumuhay, Lord, at nabubuhay, Lord God, na ikaw ang nasa puso namin. Christ lives in me, Panginoon. Kaya, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, sa bawat nakikinig sa umaga pong ito, Panginoon, nawa, Panginoon, na inyong masalita, Lord God, hindi lamang ito napakinggan lamang, Panginoon, kundi maitanim sa matabang parte ng aming puso, Panginoon. At ito ay tutubo, at ito ay lalago at ma-harvest namin ito, Panginoon, at ma-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Salamat, Holy Spirit, na patuloy kang mag-guide sa bawat isa sa amin sa umaga pong ito. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang aming pinupurit, pinasalamatan, tinataas, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for loving kindness, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Hallelujah. Glory to God. Shalom, shalom, everyone.